Lagay lang ng graph. Ito guys. Sumayin nyo ng grasa para hindi magdikit. Para pag tatanggalin nyo, hindi kayo mahirapan magtanggal ulit. Kung matatanong nyo pala kung ano sukat ng gamit kong bottom bracket, 107 nga pala ito guys. Damihan nyo para hindi talaga mag-stack up pati dito sa sinuman nyo. Para di talaga ano guys, wala unang sasalpak nito is yung right side. And huwag nyo muna gagamitan ng tools guys. Pakamay lang muna. Kapakapain nyo muna. Yung paigpit nyan, puro patalikod lahat. Huwag nyo muna gagamitan ng kapakapain nyo muna. Kapakapain nyo muna yan. Wag ito naman yung mismong tools niya. Isalpak nyo na dito. Kakamay nyo pa na hanggang sa bumaon na. Para siguradong hindi kayo malolostridan ng thread. Balik-balik nyo lang para pag matigas gamit yung basahan. Pero kung alam nyo namang pantay na, pwede nyo naman gamitan agad ng tools. Pero mas maganda kung pakamay muna para di kayo malolostridan. Yun guys, nakakabit na. Sa left side naman. Sa left naman guys. Ganun lang din may gagawin nyo. Lagyan muna ng grasa. Pero siguraduhin yung thread ng pagkakabitan nyo malinis na. Para hindi dapat walang dumi. Para di kayo mahirapan magsalpak. Lagyan nyo lang uli ang grasa. Pati dito sa mismong thread niya, lagyan nyo ng grasa. Ayan guys. Puno nyo ng kahit mapuno nyo ng grasa yan. Para di doon lang din gagawin nyo guys sa left side huwag nyo muna gagamitan ng tools na may handle. Kapakapain nyo muna
baliktad din nyo o yata. Ganyan lang. Kapakapain nyo muna. Pag matigas, ibalik nyo. Ganyan lang guys. Pakamay lang muna para di masisiraan ng thread. Ayan. Pagka mahigpit na, pwede nyo na gamitan ng tools na panghigpit dito sa ayan. Pasok ko na. Gamitan nyo na ng ano. Ayan. Wrench. Ayan. Saan nyo lang guys. Kahit di basta maigpitan nyo lang ng tama to guys, okay na to. Guys, nabit na natin itong bottom bracket. Sunod naman natin yung sa headset. Yung sa akin guys, naka-repack na yung headset. Sasalpak ko na lang. Kayo na lang mag-repack lang sa inyo guys. Baka pwede yung makahingi sa inyo ng kahit konting suporta. Kahit hindi ako manghingi ng pera guys, pero kahit subscribe lang kayo o tsaka mag-like ng video na to, tsaka i-repost nyo, okay na sa akin guys. Kahit konting, pero guys, bago nyo yan ikabit nyo muna to dahil siguradong may pet, gumamit kayo ng rubber mallet. Pag mahigpit na guys, yan, wag nyo ilagay yung bearing doon sa may mismong housing. Wag nyo ilagay guys, lagyan nyo munang grasa. Pwede kayo gumamit ng, katulad ng ginagamit ko, rubber mallet, kung wala kayong pang press ng bearing, kahit rubber mallet lang. Huwag kayo gagamit guys ng matitigas na bagay, pang pokpok, masisira yung bearing, katulad ng martilyo guys. Yan, gamit kayo rubber mallet. Ito yung bearing, may tamang pwesto yung bearing, yung pababa yung palagay dyan. Yan, lubog nyo muna ng kamay, madali lang naman ilubog to.
Kahit kamay lang guys, kaya malubog to. Pag nakalubog na guys, sa ilalim naman. Pag matigas ilagay guys, gamit yung rubber mallet. So bago nyo ilagay yung ano guys, lagyan nyo ng grasa dito sa taas ng bearing para di talaga pasukan ng tubig. Yan, may grasa na sa ilalim. Sa taas ganun din. Pala gagamitin natin na port. Stock din na port. Ayan guys. Sasalpak na natin port. At may lagyan nyo rin pala ng grasa tong ano, mismong stirrer tube nya. Dito. Ayan yung grasa yan. Lagay nyo, bago nyo isalpak sa ano, make sure nyo na nakalagay na tong yung lock nyo sa ilalim, ay yung lagay ng sampahan ng bearing sa ilalim. Diyan kasi sasampa yung bearing. Yan. Tapos bago nyo ilagay uli yung mga ano, mga iba pang nilalagay, lagyan nyo uli ng bearing sa taas na, lagyan nyo uli ng grasa sa taas ng bearing para hindi siya talaga pasukan ng tubig. Sunod nyo na guys yung ano nya, ito yung lock nya. Dapat yan nakalagay ng amayos yan, walang alog dapat yan pagka nakalagay. Sunod nyo na yung ano, yan, yung cup nya. Yan. Pag nakabit na guys, lagay nyo na yung stem. Sunod nyo yung top cap, pero huwag mo muna iikpitan. Saktong higpit lang. Yan. Papantayin nyo na lang. Okay, kabit natin tong yan.
nyo muna pala, wag nyo masyadong higpitan. Ipadikitin nyo muna yung tornilyo. Pag napakapit nyo na, pantayin nyo kung paano yung pwesto na gusto nyo. Yan, pagpantay na, higpitan nyo na isa-isa. Huwag nyo higpitan ng isang buo lang. Kahit lang. Gamit kong tornilyo sa top cup, CNC. Kaya nakaangat pa. Ayan guys. Buo na yung sa harapan. Lagay yung mati seat post. Bago nyo ilagay yung seat post para hindi mag-lock yung seat post nyo. Yan. Tsaka kung mga naka-carbon kayo, gamit kayo ng carbon paste para di kayo yung sosobra, punasan nyo na lang. Huwag nyo munang higpitan kasi kailangan nakasalpak na lahat bago nyo i-adjust yung tamang haba ng seat post. Yung mga sumobra na grasa, punasan nyo lang. Para di rin pasukin ng tubig mga ano nyo. Sabit natin yung muna yung lock, pero wag muna higpitan. Sunod naman nalalagay yun guys, yung wheel set sa likuran.
Huwag na muna higpitan guys. Salpak na muna.